Salvation is found, according to the Bible, I will quote, salvation is found in no one else. Ang kaligtasan daw, or paraiso, is found in no one else. Wala, hindi makikita sa iba. For there is no other name under heaven given to mankind by which he must be saved, by Jesus Christ. Kay Kristo lamang. Another, in 2 Corinthians chapter 5 verse 21, according to the New Testament, I will quote, For God made Christ, whoever sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ. Sa Tagalog pa, ang Diyos, nilikha si Kristo. Yung si Kristo na walang kasalanan, who never sinned, to be offering for our sin, offering para ihalad para sa ating mga kasalanan, or pagtubos sa ating mga kasalanan, so that we could be made right with God through Christ, para maging matuwid tayo sa landas ng Diyos, dahil ni Kristo. Okay? For everyone has sinned, we all fall short. Another, Romans chapter 3 verse 23. Okay? For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard, according to the Bible. Lahat daw ay nagkakasala, at si Kristo lamang ang walang kasalanan. At according dagdag pa sa Bible, Isaiah 64 verse 6, sinasabi dito, we are all infected and impure with sin. Lahat tayo ay nahawa at nagkakasala, at hindi na tayo pure, hindi na tayo pure, malinis. Impure, hindi na tayo malinis. When we display our righteousness deeds, kung gumagawa tayo ng mga mabuting gawain, we are nothing. Kung gagawa tayo ng mabuting gawain, are nothing but filthy rags. Kung kahit anong gagawin natin, ay like filthy rags. Ang ibig sabihin, yung, ano bang rags? Ano yung trapo? Ano yung trapo sa, trapo rin sa Tagalog? Basahan. Kahit anong gawin mo raw, ang tao, kahit anong gawa niyang mabuti, ay para siyang basahan, filthy rags. Nang ibig sabihin, useless. Para bang sinasabing ibak, di ko lang banggitin nga klaro, ibak. Kahit hugasan mo ang ibak, hugasan mo at prituhin mo, ibak pa rin. Ano ba? Sabunan mo, linisan mo ang ibak, lutuin mo, ay hindi ka talaga kakain. Linis na yan, brad eh. Linis na yan, brad. Nilinisan ko na ang bisis ko na yan, hinugasan. Brad, kahit hinugasan mo yan, ibak yan, hindi pwede kakainin. Ay parang ganito eh. Ang sinasabi, I will repeat. I will quote. I will quote. We are all infected and impure with sin. When we display our righteousness deeds, they are nothing but filthy rags. Filthy rags. Ibig sabihin, kahit ka maging mabuti, marumi ka pa rin. You are like filthy rags. Like filthy rags. Ano ngayon? Mayroon dito, I will quote, San Nicene Council Creed. Sinasabi dito, the Nicene Creed wraps all this up by saying, Jesus is the only true God, true man. In other words, Jesus is God through and through. There is no factor of divinity missing in Jesus. He always existed and always will exist. All things exist through Him, with Him and Him. He is the source of all that is in the beginning and then. He is the source of all. Si Kristo, siya ang source of all. Ang ibig sabihin, kamatayan, kaligtasan ay kay Kristo. Wala nang iba, walang binabanggit. Kay Moses, kaligtasan, wala. Mayroon bang Kristiyano dito sa mundo? Magsabi siya, sunod kayo kay Moses, maliligtas kayo.
Sumusunod kayo kay Abraham, maliligtas kayo. Sumusunod kayo kay Noah, paraiso kayo. Is there any Christian nagsasabi na sumusunod kayo ni Noah ay paraiso kayo? Mayroon bang isang pare o pastor nagsasabi, sumusunod kayo kay Adam ay paraiso kayo? In fact, sa mga Kristiyano, si Adam ay imperno. Dahil siyang unang nagkakasala. At siya ang utak sa kasalanan. Namatay daw ang tao, may kamatayan sa mundo, pati cockroach na mamatay dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva. At si Eva raw ngayon, masakit manganak dahil sa kasalanan din ni Eva. Imagine, natunglo anong curse, Eva, curse. Sinusumpa ang babae, ayon sa Christianity, sinusumpa ang babae manganak masakit dahil sa kasalanan ni Eva. Yung nanay, yung asawa ni Adam, sa amin hindi yan makatanggap-tanggap. Bakit? Si Eva ang nagkakasala. Bakit yun ang babae ngayon ay masasaktan manganak? Dahil kasi sa kasalanan ni Eva. We don't believe it. Ang kasalanan ni Eva ay kay Eva lamang. Hindi kabilang ang mga kababaihan ngayon. At sa Christianity, lahat ng Christianity ay nagtuturo na mayroong tinatawag na original sin. Ang tao daw ay nagkakasala at dumating ang kasalanan sa mundo dahil ni Adan at ni Eva at wala na tayong kaligtasan maliban lamang sa dugo ni Jesucristo at naniniwala kay Kristo. Sa Sabanista nga, when I was a Seventh-day Adventist, sabi nila nga ang tulay daw nga nagdugtong sa tao at sa Diyos ay naputol. Yung nagkasala daw si Adan at si Eva, ang tulay na nagdugtong sa tao at Diyos ay naputol. At nabalik lang itong tulay, yung si Jesucristo ay napako sa cross dahil sa kanyang dugo. Anong ibig sabihin? Nawala tayong kaligtasan pala. Hindi maliligtas ang tao. At palagi natin pinagmamalaki na si Jesucristo lamang ang nagbigay ng kaligtasan. Okay? Ano yung sinasabi? Bakit nasabi ko? Sa Biblia, another thing. Dito sa Biblia, I'm quoting sa Romans chapter 5 verse 18. Yes, Adam's one sin brings condemnation. Ang isang kasalanan ni Adam nagdala ng condemnation. Ang ibig sabihin, condemnation, yung magsakit ka, magkakasakit ka, may cancer ka, nalagnat ka, na-aksidente ka, namatay ka, that is condemnation. Okay? For everyone. But Christ, one act of righteousness brings the right relationship with God and new life for everyone. Imagine, si Jesucristo daw, dahil daw sa isang tao ay nagkasala, ay Adam, ay lahat tayo ay in condemnation. Kamatayan, kasalanan, imperno. Sa madaling sabi, imperno. In short, imperno. Ang tao ay naiimperno dahil sa kasalanan ni Adam, in other words. I will repeat. Yes, Adam's one sin brings condemnation for everyone. What is condemnation? Hellfire. You are condemned to hellfire. But Christ, one act of righteousness brings a right relationship with God and a new life for everyone. Dito, very clear. This kind of statement denied all the prophets. Dahil sa Quran, iba ang sinasabi ang sa Quran. Tingnan niyo sa Quran. Dito sa Quran, sa Suratul Imran, sa chapter 3, sa aming Quran, chapter 3, verse 84, sinasabi, I will read to you. And I will prove na iba ang sa Muslim, iba ang sa Kristiyano. Verse 84. Suratul Imran. Verse 84. Qul, say, magsalita ka Muhammad. Qul, amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. In translation, say, O Muhammad, we believe in Allah
and in what has been sent down to us. And what was sent down to Ibrahim, Ismail, Isaac, Jacob, in English, Al-Asbat, the offspring of the 12 sons of Jacob, and what was given to Moses, and to Jesus, and the prophets from the Lord, and the prophets, ibig sabihin the prophets, kasama na si Adam, si Noah, and the prophets. We make no distinction, sinasabi, we make no distinction between one another among them. And to Him, Allah, we have submitted in Islam and we are all Muslims. Very clear sa Quran na sila ay mga Muslim at binabanggit mismo ang mga pangalan ng mga prophets. Eh hindi naman pwede banggitin dito lahat ng propeta ang pangalan dahil mauubos ang oras, mapuno ang Quran sa pangalan. So sabi lang ng Allah, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Walang pagpili-pili sa kanila. Kaming lahat ay mga Muslim. Ang mga propeta ay mga Muslim. At kami mga Muslim, kapag magdarasal kami, ang aming dasal, sa last nga part, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sinasabi nga, Allahumma ya Allah, we pray, barik, ang bigyan mo ng biyaya si Propeta Ibrahim, salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sa kanyang mga angkan ni Ibrahim. Binabanggit namin ang pangalan ni Ibrahim at ang kanyang mga angkan. Sa Kristiyano, never mention ang mga pangalan ng mga propeta. Maghanap ka ng mga Muslim, ang daming pangalan sa mga propeta. Ismail, Abraham. Ako, Abraham. Ikaw, ang pangalan mo? Elias. Pangalan ng propeta. Sino pang may pangalan ng propeta? Ang daming pangalan ng mga propeta sa mga Muslim. Ismail, Ishaq, Jacob, Isa. Sa mga Kristiyano, mabilang mo lang kung sinong Kristiyano ang pangalan niya ay propeta. Norberto, Edward, Johnson, wala, bihira. Kahit pare, bihira hanapin ang pare na ang pangalan niya ay pangalan ng propeta. Parang nangdidiri sila. So ito ang katibayan na ang mga Kristiyano sa pagsabi natin na si Jesus lamang ang nagtuturo ng langit, paraiso at walang kaligtasan maliban kay Kristo, then you scrap all the prophets. You don't believe all the prophets. Kasi useless. Kung hindi mo paniniwalaan ng prophet, so ano ngayon ang mga prophet? Ang tanong, bakit pinadala sila sa Diyos? Si Abraham, bakit pinadala si Abraham sa mundo? Si Elijah, bakit pinadala? Si Enoch, bakit pinadala? Sino pa? Si Adam, bakit pinadala? Si Jacob, bakit pinadala? Ang mga propeta, the prophets of God, why they were sent by God on earth, for what? Ano ang dahilan pinadala mga propeta? No other than, pinadala mga propeta, may kasama pang aklat Ang mga propeta may kasama pang aklat, gaya ni Moses. May kasamang tinatawag na Torah, the law of Moses. May kasamang aklat, for what? Sino ba? Si David, si Haring David, ang propeta sa Islam, rin, ay mayroon ding aklat, tinatawag na Zabur, tinatawag na Salmo. Sino pa ang may aklat, propeta? Si Isa, si Jesucristo, may dala ring aklat. Ano ang aklat ni Jesucristo? Ang tinatawag na Injil, tinatawag sa Injil, Evangel, brought by Jesus Christ. Ang masaklap parang ngayon, dahil ang mga Kristiyano lahat, hindi lang ni-reject nila ang mga propeta, pati si Kristo, ni-reject. All the Christian now rejected even Jesus Christ. Why? Bakit nasabi ko nga, why the Christian rejected Jesus Christ? Bakit? Kung iglesia ka ni Manalo, naniwala ka ni Kristo, naniwala ka sa Biblia, pero hindi ka maniwala ni Manalo, imperno ka. So, kahit si Kristo, sinikon nila. Like Roman Catholic, naniwala ka kay Kristo, naniwala ka sa Biblia, pero hindi ka maniniwala sa pare, hindi ka maniniwala sa Papa sa Roma, ano ka? May paraiso ka? Hindi! Ibig sabihin, pati si Kristo, sinikon nila. Born again ka. Born again. Ikaw, sabi mo, born again, ikaw naniwala ka kay Kristo. Okay? Pero, kung hindi ka maniwala sa pastor ng born again, maparaiso ka? Kung hindi ka maniwala sa pastor, ang ibig sabihin, pati si Kristo sinikon ninyo.
So yun, ano ba? Jehovah's Witness. Ano pa? Kung ikaw Jehovah's Witness, naniwala kay Kristo, naniwala kay Kristo, pero hindi ka maniwala kay T.S. Russell na propeta, ay wala kang kaligtasan. Sa Sabadista rin. Though they say, they shouted for Jesus Christ, the only way to salvation, pero kung hindi mo tanggapin si Ellen G. White na propeta, wala ka rin kaligtasan. If you don't accept Ellen G. White to be the prophetess of the Seventh-day Adventists, you don't have paradise for the Seventh-day Adventists. Like also Iglesia ni Manalo, they're shouting, we believe Jesus Christ, but if you don't believe Manalo, there is no salvation for you. Kung lalo na kung hindi ka malistahan ng listahan ng mga Iglesia ni Cristo. So anong silbi ni Kristo? Anong silbi ni Moses? Anong silbi ni Abraham? Binabanggit ito, pero hindi naniwala. Kung naniwala ang mga tao sa salita ni Kristo, buklatin natin ang Biblia. Dahil si Kristo mismo ang nagtuturo. Ngayon nga, bawal magbuklat ng Biblia sa mga Iglesia ni Kristo. Kung hindi ka ministro, bawal ka magbigay ng interpretasyon. Sa mga pare, bawal magbasa ng Biblia. That's why karamihan ng mga Katoliko ay mangmang sa Biblia. Ay masakit man, pero ang totoo eh. Yun ang totoo nga, karamihan ng Katoliko ay ang pari lang nagbuklat ng Biblia. Magpaputol ako sa leeg kung mayroong isang Kristiyano araw-araw nagbuklat ng Biblia. Araw-araw nagbuklat ng Biblia. Sa Muslim, hindi lang nagbuklat, nagmemorize ng Quran 5 beses. Ang Fatiha, minimorize. Ang mga short surah, minimorize. Quran natin, inuulit natin everyday as a Muslim. 5 times a day magsala tayo. Ang ginagamit sa ating dasal ay Quran. Ang dasal natin 5 times a day ay kinukot galing sa Quran. In Christianity, there is no single Christian using the Bible when praying every day. Mayroong Kristiyano sa isang buwan, isang bisis magdasal. May iba nga, pumapasok sa simbahan sa kasal. Pumapasok sa simbahan sa binyag. Ang ibang Kristiyano, pumapasok sa simbahan kung patay na. Kung patay na, dinadala ang patay, dinadala sa simbahan. Pero ang punto dito mga kapatid, kung tayo ay naniwala tayo sa Diyos, dapat sundin natin kung naniniwala kayo na ang Quran ay salita ng Diyos, as Muslim, you follow. Kung kayo ay Kristiyano, naniwala kayo na ang Biblia ay salita ng Diyos, you must follow also. Do not say Jesus Christ, and yet you are not following Jesus Christ. Bakit? Kung talagang naniwala kayo ni Jesus Christ, you must pray like Jesus Christ, like the Muslim. At magpahaba kayo ng balbas, gaya ng Muslim. Dahil si Kristo, mahaba ang balbas. Pero ang mga Kristiyanong pastor at pare, pag mahaba ang balbas, nangdidiri. Pero tingnan yung Diyos nila sa simbahan, ang haba ng balbas. Sabi nga, bakit kayo nagbalbas? Ang isasagot ko, tingnan yung Diyos ninyo, mahabang balbas, Iso Kristo. Kung may balbas ka ng mga Muslim, marumi. Kulang ng ahit, marumi. Pero yung Diyos nila sa simbahan, tingnan mo, may balbas din. Ang mga Muslim na babae, magtakip ng ulo, mahaba ang damit. Ano man, killjoy naman yan. Probinsyano, killjoy, nagtakip ng buhok. Ang haba ng damit. Hindi naman yan, ano klase yan. Si Mama Mary, tingnan ninyo, ang damit niya ay damit ng mga Muslim. Yun yung problema eh. Nagsasalita tayo na iba ang gawa. Alhamdulillah, being Muslim, we follow Jesus Christ more than the Christian, and we respect Mary more than the Christians. So I hope there are questions, inshallah, and mayroon tayong mga regalo. Okay? Welcome.